Maaari po ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Anong kopa? Yung kininto ni Moses sa Elias. Grabe ang dadanasin ko pala. At hindi ito dadanasin niya after 3 years. Hindi, last week na to eh. Kumbaga, pag may nagsabi sa'yo, alam mo, ito ang nangyari sa'yo after 10 years. Eh di ba, pwede ka pa magkuya-kuya-kuya kasi 10 years pa naman eh. Pero alam mo, starting ngayon, ito mangyari. Ngayon na. Sabi nito, so, nag-apila siya kagad. Ama ko, kung maaari po, ay ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Sandali, kung si Jesus siya ang ama, bakit may sarili siyang kalooban? Diba? May sarili siyang kalooban, may sarili kalooban ng ama. Pero kung totoo kang anak ng Diyos, hindi mo susundin ang sarili mong kalooban. Ang kalooban ng ama susundin mo. Okay? So, nagpakita sa kanya ang isang anghel mula sa langit at pinalakas ang loob niya. Sandali, akala ko pa, si Jesus siya din yung ama. Bakit kailangan pa ng anghel na magpalakas loob sa kanya? Hindi ba ang Diyos ay Almighty? Pag sinabing Almighty, makapangyarihan sa lahat? Oh, pag sinabing omnipotent, kaya niya ang lahat? Pag Almighty siya ang pinakamalakas sa lahat, bakit kailangan palakasin pa siya ng anghel? Oh, walis ka siguro, no? Di ba sa mga walis dyan, no? Hindi ko kayo kawalis. Kami, walis of God, no? Diyos. Dala ng matinding hinagpis, siya'y nanalangin ng lalong taimtim at pumatak sa lupa ang kanyang pawis na parang malalaking patak ng lupa. Mga kapatid, pag kayo matindi ang problema nyo, sabihin nyo na, naku, sobrang tindi ng problema ko. Tatanungin ko Pastor Sernan, grabe talaga ang problema ko. Talagang pinakamatindi na ito. Ang tatanungin ko lang sa'yo, Brad, anong pawis mo? Pawis, Pastor. Lasahan mo nga, maalat. Hindi ba dugo? Hindi pa, Pastor. Hindi pa yan. Pag hindi ka pa pinapawisan ng dugo, hindi pa yan matinding pagsubok. Hallelujah. At hindi mo pwedeng lagpasan si Jesus. So, meaning to say, kung ang pawis mo lang sa kaba at sa problema mo ay pawis lang na katulad nito, baliwala lang yan. Kaya-kaya ka niya tulungan yan. At kahit dumugo pa ikaw ng pawis, kaya niya rin, naranasan niya eh. Amen. Kaya minsan, bantayan natin ang ating salita. Panginoon, bakit ako? Sabi niya, bakit hindi ikaw? Hindi ba anak kita? Nilagay nga kita sa katawan na yun para subukin ka eh. Bakit ayaw mo? Ayaw mo ang kalooban ko? Hallelujah. May pagsubok pa sa taong magaganap sa iyo na hindi siya ordinaryong nangyayari sa ibang tao? At kung maganap sa iyo, hindi kanya bigyan ng kakayahan na malagpasan nito? Di ba? 1 Corinthians 10:13? Di ba? So mga kapatid, nakita ko na itong understanding na ito ay magbibigay sa atin ng encouragement, identification. Kung hindi mo makita ang sarili mo dito, mga kapatid, kasali ka lang sa church, pero hindi ka bahagi ng katawan ni Kristo. Amen. Yan ang malaking katotohanan niya. Pangalawa mga kapatid, ang Diyos ay hindi siya nabubuhay muli. Bakit? Hindi siya namamatay. Hallelujah. Ang nabubuhay muli lang, si Jesus. Na-resurrect. Tayo. Pero ang Diyos cannot be resurrected. Why? Because He cannot die. Amen. Ang Diyos natin ay hindi namamatay. Ang oneness, ang Diyos nila ay namamatay. Ang tanong, sino ang bumuhay sa Kanya? See? So mga kapatid, ang Diyos nating Ama, mag-review lang tayo ng konti sa Godhead. Praise the Lord. Purihin natin 1 Timothy 1:17, purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos. Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Walang iba ito, yan ang invisible God. Walang iba. Si Jehovah